Winasak ng isang lihim ang kanyang buong mundo. Habang iniaalay niya ang sarili para sa pamilya, unti-unti naman siyang nilalaso ng sariling asawa at ng ahas na nurse para manakaw ang kanyang yaman at katinuan. Walang awang itinapon, tinawag na baliw, at kinulong sa dilim. Ngunit mula sa pagiging biktima, isang ina ang babangon. Handa na ba silang tikman ang bagsik ng kanyang paghihiganti? Kapag nanganak na ang baliw na yan, siguraduhin mong nakahanda na ang lahat ng papeles para sa kanyang confinement sa mental institution dahil doon naman talaga ang bagsak niya. Ang mga salitang iyon ni Bascoro ay tila mga patalim na humiwa sa katahimikan ng gabi, malamig at walang bahid ng pag-aalinlangan habang kausap ang nurse na si Jelita sa loob ng kanilang silid. Trust me, Jelita, sa atin na ang buong Pamana Estate at wala nang makakapigil pa sa atin kapag wala na siya sa landas natin. Sa labas ng bahagyang nakabukas na pinto, nakatayo si Willa habang nanginginig ang kanyang mga kamay na may hawak na tray. Doon ay nakapatong ang isang mangkok ng mainit na sabaw ng sinigang na 4 na oras niyang matiyagang niluto. Iniisip na makakatulong ito sa pagod ng kanyang asawa mula sa trabaho. Sa kabilang kamay, mahigpit niyang hawak ang isang maliit na pares ng kulay asul na medyas na sanggol na siya mismo ang naggansilyo sa ilalim ng madilim na lampara nitong mga nakaraang gabi. Ang bawat hibla ng sinulid ay binuo niya ng may pagmamahal at panalangin para sa kaligtasan ng batang nasa loob ng kanyang sinapupunan. Ngunit ang bawat salitang naririnig niya ngayon ay tila unti-unting pumapatay sa bawat pangarap na kanyang itinanim. Ang marahas na pagtibok ng kanyang puso ay tila naging isang mabigat na tambol na yumaon sa loob ng kanyang dibdib. Bawat pintig ay nagdudulot ng hapdi na hindi kayang ilarawan ng anumang salita. Naramdaman ni Willa ang biglang panlalamig ng kanyang mga dulo ng daliri hanggang sa tila mawalan ng pakiramdam ang kanyang buong katawan. Ang tray na kanyang hawak ay nagsimulang gumewang at sa isang iglap, ang kutsarang pilak ay nadulas at bumagsak sa matigas na sahig, lumikha ng isang matinis na ingay na bumasag sa nakakabinging katahimikan ng koridor. Ang tunog na yon ay tila hudyat ng pagtatapos ng kanyang dating buhay, isang hudyat na hindi na niya kailanman mababalik ang piraso ng kanyang nadurog na pagkatao. Kasabay ng pagbagsak ng kutsara ay ang pagdaloy ng mainit at masaganang luha sa kanyang mga pisngi. Mga luhang walang kasamang tunog, ngunit punong-puno ng pait. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang itanong kung bakit ang lalaking ipinangako niyang mamahalin habang buhay ay siya ring lalaking nagnanais na itapon siya sa dilim. Ngunit ang kanyang lalamunan ay tila binarahan ng isang malaking bato, tuyot at walang boses na lumabas. Ang kanyang paningin ay lumabo habang nakatitig sa mga asul na medyas ng kanyang anak, ang tanging dahilan kung bakit pilit pa rin niyang pinapatayo ang kanyang nanghihinang mga tuhod. Ang tunog ng pagpihit ng dober ay naging hudyat ng kanyang pagtakas sa katotohanan. Mabilis na tumalikod si Willa. Pilit na iniinda ang bigat ng kanyang tiyan habang naglalakad palayo patungo sa madilim na sulok ng kusina. Doon ay sumandal siya sa malamig na pader. Pilit na pinipigil ang kanyang paghinga habang naririnig ang mabibigat na yabag ni Bascoro na papalapit sa kanyang kinaroroonan. Ang bawat hakbang ng kanyang asawa ay tila isang hatol ng kamatayan na umaalingaw-ngaw sa buong mansyon. Pumasok si Bascoro sa kusina at binuksan ng ilaw. Ang liwanag ay tila sumugat sa mga mata ni Willa na puno ng pait. Lumapit ang lalaki sa kanya. Ang mukhang dati ay puno ng pag-aaruga ay tila naging isang banyagang maskara sa paningin ng babae. Inabot ni Bascoro ang balikat ni Willa. Ang lamig ng kanyang palad ay tila yelong dumikit sa balat ng asawa. Isang haplos na dati ay nagpapakalma sa kanya, ngunit ngayon ay nagdudulot ng matinding panginginig sa kanyang buong kalamnan. Bakit gising ka pa, mahal? May narinig ka ba sa mga sinabi namin ni Jelita kanina?
Ang tanong ni Baskoro ay binalot ng isang mapanlinlang na lambing, ngunit ang kanyang mga mata ay nananatiling matalas na nagmamasid sa bawat galaw ni Willa. Tumingin si Willa sa malayo, sa kadiliman ng labas, kung saan ang ulan ay nagsisimulang pumatak ng marahan sa mga dahon ng puno. Tila nakikiramay sa kanyang nagdadalamhating kaluluwa. Ang kanyang isipan ay lumilipad sa katanungang paulit-ulit na umaaling-awngaw sa kanyang diwa hanggang kailan niya kayang itago ang katotohanan sa likod ng isang huwad ng ngiti para lamang sa kaligtasan ng buhay na pintig ng kanyang puso. Ang bawat kalamnan sa mukha ni Willa ay tila nakikipagdigma sa kanyang sariling kaluluwa habang pilit niyang iginiguhit ang isang blangkong namangiti sa harap ni Baskoro. Ang mga matang dati ay puno ng ningning at pag-asa ngayon ay tila naging dalawang tuyot na balon, walang buhay at nakatitig lamang sa kawalan habang ang kanyang mga labi ay bumubuo ng mga salitang walang kahulugan. Nagsimula siyang bumulong sa hangin, kinakausap ang pader na tila ba nandoon ang isang kaibigang hindi nakikita ng iba. Isang desperadong pagtatangka na paniwalain ng lalaking nasa kanyang harap na ang kanyang katinuan ay tuluyan ng nilamon ng dilim. Mukhang pagod ka na, mahal, sabi ni Baskoro habang ang kanyang tinig ay nagkukunwaring puno ng pag-aalala. Ngunit ang kanyang mga kamay ay nananatiling malamig habang inaalayan si Willa pabalik sa kanilang silid. Inabot niya ang isang baso ng gatas na may hinalong puting tableta, ang gamot na inihanda ni Jelita na alam ni Willa na siyang dahan-dahang kikitil sa kanyang diwa. You need to rest. Inumin mo itong vitamins na bigay ni Jelita para gumaan ang pakiramdam mo at ng baby natin. Ang bawat salita ni Baskoro ay tila isang malapot na putik na dumidikit sa pandinig ni Willa, nakakasulasok at puno ng kasinungalingan. Tiniis ni Willa ang pait ng likido sa kanyang lalamunan. Pinilit na lunukin ang bawat patak habang ang kanyang puso ay sumisigaw sa takot. Nang masiguro ni Baskoro na naubos na ang laman ng baso, hinalikan niya ang noo ni Willa, isang halik na tila tatak ng isang traidor, bago tuluyang lumabas at marahas na isara ang pinto mula sa labas. Sa sandaling marinig ni Willa ang hudyat ng paglayo ng mga yabag ng kanyang asawa, mabilis siyang bumangon at nagtungo sa banyo nang may nanginginig na mga hakbang. Sa loob ng maliit at malamig na espasyong yon, ipinasok ni Willa ang kanyang mga daliri sa kanyang lalamunan. Pilit na hinahanap ang bawat bakas ng lason na kanyang nilunok. Ang bawat pag-iri ng kanyang katawan ay tila isang malakas na pagsabog ng sakit sa loob ng kanyang tiyan, hanggang sa maramdaman niya ang mapait na likidong lumabas mula sa kanyang bibig kasama ang ilang bahid ng kulay rosas na dugo na humalo sa tubig. Namumutla at habol ang hininga, napasandal si Willa sa malamig na baldosa ng banyo. Ang kanyang katawan ay tila isang lantang dahon na pilit na kumakapit sa tangkay ng buhay para lamang sa sanggol na gumagalaw sa kanyang sinapupunan. Kinaumagahan, ang sinag ng araw na tumatagos sa bintana ay hindi nagdala ng init, kundi ang malamig na presensya ng babaeng itinuturing niyang ahas sa kanyang sariling tahanan. Pumasok si Jelita na may suot na uniforme ng nurse. Ang kanyang muka ay puno ng pang-uuyam habang tinititigan ang nanghihinang si Willa na nakahiga pa rin sa kama. Hawak niya ang isang matulis na hiringgilya na kumikinang sa ilalim ng liwanag, tila isang sandata na handang tumapos sa anumang nalalabing lakas ng biktima. Good morning, senyora. O bakit parang mas lalo kang namumutla ngayon? Ang tinig ni Jelita ay tila isang matalim na kuko na kumakalos sa balat ni Willa. Huwag kang mag-alala. Itong ituturok ko sa iyo ay siguradong magpapatahimik sa magulo mong isipan para hindi ka na makaabala pa kay Baskoro. Habang dahan-dahang idinidikit ni Jelita ang matulis na dulo ng karayom sa maputing braso ni Willa, nararamdaman ng babae ang init ng galit na nagmumula sa kanyang kaibuturan. Isang apoy na pilit niyang itinatago
sa likod ng kanyang mga nakapikit na mata. Sa isang marahas na pagdiin, bumaon ang karayom sa balat ni Willa, nagdudulot ng isang matinding hapdi na gumuhit hanggang sa kanyang mga buto. Hindi gumalaw si Willa, nanatili siyang parang isang estatwa. Ngunit ang kanyang buong pagkatao ay nagngangalit sa kawalang hiyaan ng babaeng nasa kanyang harapan. Inilapit ni Helita ang kanyang bibig sa tenga ni Willa. Ang kanyang mainit na hininga ay nagdudulot ng kilabot sa balat ng buntis na ina habang binibitiwan ang mga salitang tila isang sumpa. Alam kong naririnig mo ako. Baliw. Huwag ka nang umasang makakaalis ka pa sa bahay na ito ng buhay dahil bawat patak ng gamot na ito ay ang magiging huling alaala mo sa mundong ito. Sa sandaling iyon, isang malamig na katanungan ang pilit na humahanap ng kasagutan sa loob ng nagdurugong puso ni Willa. Hanggang kailan niya kayang pasaninin ang sakit na ito bago siya tuluyang lamunin ng dilim na inihanda nila para sa kanya. Ang bawat hakbang ni Doña Carmela sa loob ng mansyon ay tila nagdadala ng isang mabigat at nakakasuffocate na hangin. Ang bawat tunog ng kanyang matitigas na sapatos sa marmol na sahig ay tila mga martilyong tumatama sa katahimikan ng bahay. Ang kanyang suot na mga alahas ay kumikinang sa ilalim ng malalaking chandelier. Ngunit ang ningning na ito ay tila isang pang-uuyam sa madilim na kalagayan ni Willa na nakaupo lamang sa isang sulok ng sala. Sa halip na yakap o kahit man lang isang tingin ng pag-aalala, ang tanging bumungad sa buntis na manugang ay ang matalim at mapanghusgang mga mata ng matanda. Ano itong kalat na nakikita ko sa sala, Baskoro? Bakit tila pinabayaan na ang bahay na ito? Ang boses ni Doña Carmela ay tila isang matalas na kuko na kumakalos sa pader. Walang bahid ng awa habang tinititigan ang nanghihinang si Willa. Lumapit ang matanda kay Willa at walang babalang hinawakan ang braso nito ng napakahigpit. Sapat na upang bumaon ang kanyang mahahabang kuko sa maputing balat ng babae. Kundi dahil sa anak ko, Willa, namatay na sa gutom ang pamilya mo sa probinsya. Walang hiya. Binigyan ka na nga ng pamilya at marangyang buhay. Nabaliw ka pa. Utang mo sa amin ang bawat hininga ng nanay mo noong panahong kami ang nagbayad ng ospital niya. Kaya huwag kang mag-inarte sa harap ko. Ang bawat salita ng kanyang biyenan ay tila mga latigo na humahagupit sa likod ni Willa. Muling binubuhay ang sugat ng utang na loob na ginagamit nilang tanikala para sa kanyang kalayaan. Nanatiling nakayuko si Willa. Hinahayaang pumatak ang kanyang mga luha sa kanyang kandungan habang mahigpit na nakakapit sa panyong bigay ng kanyang yumaong ama. Ito na lamang ang tanging alaala ng dignidad na meron siya. Ang tanging bagay na nagpapaalala sa kanya na bago siya naging alipin sa bahay na ito, siya ay isang anak na minahal ng totoo. Ngunit sa harap ng matandang donya, kailangan niyang panatilihin ang kanyang maskara, ang kanyang katahimikan na tila ba wala na siyang naiintindihan sa mundong ginagalawan niya. Nagpatuloy ang pag-uusap ni Baskoro at Doña Carmela sa loob ng opisina, ngunit ang kanilang mga tinig ay sapat na lakas para marinig ni Willa mula sa labas. Kailangan nating makuha ang lagda niya sa lalong madaling panahon, Baskoro. Hindi natin hahayaang mapunta ang Pamana Estate sa isang babaeng wala namang pakinabang. Kapag nakuha na natin ang lahat, doon natin siya itapon sa lugar kung saan hindi na siya makakabalik pa. Ang bawat plano nila ay tila mga itim na usok na lumalason sa hangin. Pinapatay ang anumang natitirang pag-asa sa puso ni Willa. Sa sandaling iyon, ang paningin ni Willa ay napalingon sa labas ng bintana, sa gitna ng malakas na ulan na tila walang katapusan. Doon, sa may malaking gate ng mansyon, napansin niya ang isang anino ng isang lalaking nakatayo sa ilalim ng ulan. Hindi niya maaninag ang mukha nito, ngunit may kung anong kuryente ang dinala ng presensya ng lalaki. Isang misteryong tila naghihintay na mabuksan. Ang lalaki ay nananatiling estatwa sa gitna ng bagyo,
Tila isang bantay na nagmamasid sa kuta ng mga kaaway. Sino siya? At bakit tila hindi siya natatakot sa dilim ng gabing iyon? Hindi na nagkaroon ng pagkakataon si Willa na pag-isipan pa ang tungkol sa estranghero nang bumukas ang pinto ng opisina at lumabas si Bascoro. Ang kanyang mukha ay puno ng isang madilim na determinasyon habang hawak ang mga dokumentong magtatakwil sa kinabukasan ni Willa. Lumapit siya sa asawa, hinila ito nang padarag patungo sa kwarto at bago pa man makasigaw o makapalag ang babae, ang tunog ng pagpihit ng bakal na kandado ay tila isang pinal na hatol na naghihiwalay sa kanya mula sa labas ng mundo. Inilak ni Bascoro ang pinto mula sa loob. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik habang inilalapag ang panulat sa harap ng nanginginig na si Willa. Ang panulat na hawak ni Bascoro ay tila isang matalim na sibat na itinuturo sa dulo ng daliri ni Willa. Isang kagamitang magtatapos sa huling bakas ng kanyang pagmamay-ari sa lahat ng bagay na pinahalagahan ng kanyang yumaong ama. Ang bawat salita ng kanyang asawa ay tila isang maugong na babala na humahampas sa kanyang pandinig. Pilit siyang ibinabalik sa realidad na puno ng pagtatraidor. Pirmahan mo na ito, Willa. Huwag mo nang pahirapan ang sarili mo dahil wala ka ng ibang matatakbuhan pa. Ang bawat kataga ni Bascoro ay binalot ng isang pekeng pag-aalala na lalong nagpapakulo sa dugo ng babae. Sa gitna ng kanyang kunwaring panginginig, dahan-dahang itinagilid ni Willa ang tasang may lamang mainit na kape sa gilid ng mesa. Hinahayaang ang maitim at malapot na likido ay gumapang sa ibabaw ng puting papel, tila isang lason na lumalamon sa bawat titik ng kasunduan. Ang bawat bahid ng kape ay tila sumasagisag sa pagkawasak ng mga plano ni Bascoro, isang maliit na tagumpay na nakatago sa likod ng kanyang mga luhang sadyang pinalabas upang magmukhang lito at desperada. Galit na tumayo si Bascoro at mabilis na kinuha ang basang dokumento. Ang kanyang mukha ay namula sa puot habang tinititigan ng kanyang asawa na muling nagkunwaring nawawala sa sarili at nagsimulang humuni ng isang himig na walang direksyon. Kinaumagahan, ang malamig na simoy ng hangin sa hardin ay tila isang sandaling lunas sa sakal na nararamdaman ni Willa sa loob ng mansyon. Sa malayo, napansin niya si Satria na dati ay ang pinuno ng seguridad, ngunit ngayon ay inutusang maglinis na lamang ng mga tuyong dahon, isang malinaw na pagpapakita ng kapangyarihan ni Bascoro sa sinumang tapat sa pamilya Alvarado. Nararamdaman ni Willa ang matalas na titig ni Helita mula sa bintana sa ikalawang palapag. Tila isang lawin na naghihintay ng anumang maling galaw ng biktima. Hindi pwedeng lumapit si Willa kay Satria nang hindi gumagawa ng ingay. Kaya naman dahan-dahan siyang naupo sa isang bangko at nagsimulang kumanta ng isang lumang oyayi, isang awiting itinuro sa kanya ng kanyang ama noong siya ay bata pa. Ngunit sa pagkakataong ito, ang bawat liriko ay kinuha niya mula sa kaibuturan ng kanyang pagdurusa. Binago ang mga salita upang maging isang lihim na babala na tanging ang isang tapat na kaibigan lamang ang makakaunawa. Ang ibon ay nakakulong sa hawla ng ginto. Ang mga tinik ay nakapalibot sa bawat pinto. May ahas na nagmamasid sa bawat hakbang ko. Iligtas ang munting buhay na tinitibok ng puso ko. Ang boses ni Willa ay tila isang marupok na sinulid na pilit na kumakapit sa hangin. Bawat nota ay puno ng sipfayo at pagsusumamo. Napahinto si Satria sa kanyang pagwawalis. Ang kanyang mga kamay ay humigpit sa hawakan ng walis habang ang kanyang pandinig ay nakatuon sa bawat kataga ng kanta. Hindi siya tumingin ng diretso kay Willa, ngunit ang bahagyang pagtango ng kanyang ulo at ang mabilis na pag-iwas ng tingin ay sapat na upang malaman ng babae na ang kanyang mensahe ay nakarating sa tamang tao. Isang kislap ng pag-asa ang sumilay sa puso ni Willa. Isang munting liwanag sa gitna ng madilim na kuwebang kanyang kinasasadlakan.
Gayunpaman, ang sandaling iyon ng kapayapaan ay mabilis na naputol nang marinig niya ang tunog ng mabibigat na yabag ni Jelita sa damuhan. Ang bawat hakbang nito ay tila pagdating ng isang anino na handang lamunin ang anumang natitirang sigla ng babae. Mabilis na lumapit si Jelita at hinablot ang braso ni Willa ng may matinding puwersa, sapat na upang bumaon ang kanyang mga kuko sa manipis na balat ng buntis na ina. Masyado kayatang maingay ngayong umaga, Willa? Hindi mo ba alam na ang mga baliw ay dapat nananatiling tahimik sa kanilang sulok? Ang tinig ni Jelita ay puno ng lason at pagbabanta, habang sa likod niya ay nakatayo ang dalawang matitipunong gwardya na tila mga halimaw na nagbabantay sa kanyang bawat galaw. Habang kinakaladkad si Willa pabalik sa loob ng mansyon, muli niyang nilingon ang kinaroroonan ni Satria. Sa huling pagkakataon, ang kanyang puso ay nanalangin na sana ay maging sapat ang kanyang kanta upang buksan ang pintuan ng kanilang kalayaan. Ngunit sa bawat hakbang palayo, ang katanungan ay muling bumabalot sa kanyang isipan. Sa oras na malaman ni Bascoro ang kanyang lihim na pakikipag-ugnayan, ano pa kaya ang natitirang parusa na igagawad nito sa kanya at sa sanggol na tanging kayamanan na lamang niya sa mundong ito? Ang bawat hakbang ni Jelita habang hila-hila si Willa pabalik sa loob ng mansyon ay tila isang malupit na paalala ng kanyang kawalang kapangyarihan sa harap ng mga taong nagnanais na sumira sa kanya. Ang mahigpit na pagkakahawak ng nurse sa kanyang braso ay nag-iwan ng mga mapuputing bakas na kalaunan ay naging kulay ube. Ngunit nanatiling tikom ang bibig ni Willa. Ang kanyang mga mata ay nananatiling blangko habang ang kanyang isipan ay nakatuon sa kaligtasan ng kanyang anak. Pagpasok sa loob, itinulak siya ni Jelita sa malambot na sopa ng may pandidiri bago ito umakyat sa itaas upang magsumbong kay Bascoro. Iniwan si Willa sa gitna ng nakabibinging katahimikan ng malawak na sala. Sa isang tahimik na silid tanggapan na malayo sa mapang-aping mga pader ng mansyon, nakaupo si Gabriel Torres habang tinititigan ang mga papeles sa kanyang mesa. Ang bawat titik ng batas ay tila walang saysay sa harap ng kanyang matinding pag-alala para sa pamilyang Alvarado, lalo na para sa babaeng matagal na niyang hinahangaan mula sa malayo. Ang katahimikan ng kanyang opisina ay naputol nang pumasok si Satria. Ang kanyang mukha ay puno ng pawis at ang kanyang mga mata ay nagdadala ng balitang hindi kayang hintayin ang bukas. Sinabi ni Satria ang tungkol sa kakaibang oyayi ni Willa sa hardin. Ang bawat liriko na turo ng yumaong Don na tila naging isang desperadong mensahe ng saklolo. Ang panlalamig ng mga kamay ni Gabriel habang nakikinig ay hindi dahil sa aircon ng silid, kundi dahil sa katotohanang ang babaeng mahal niya ay kasalukuyang nakikipaglaban sa isang digmaang hindi nakikita ng iba. Nang dumating si Gabriel sa mansyon ng hapong yon, ang hangin ay tila bumigat at puno ng tensyon. Ginamit niya ang mga dokumento ng korporasyon bilang palusot upang makapasok at doon niya nakita si Willa. Nakaupo ang babae sa isang tumba-tumba, malapit sa bintana. Ang kanyang buhok ay bahagyang magulo at ang kanyang paningin ay nakatitig lamang sa kawalan. Tila isang lantang gulay na wala nang natitirang buhay sa loob ng katawan. Bascoro, kailangan nating repasuhin ang mga pirma para sa bagong board resolution, ang sabi ni Gabriela sa isang professional na tono, ngunit ang kanyang mga mata ay hindi humihiwalay sa anyo ni Willa na tila hindi man lang napansin ang kanyang pagdating. Sa isang sandali na abala si Bascoro sa paghahanap ng panulat sa kabilang panig ng silid, dahan-dahang itinaas ni Willa ang kanyang ulo. Ang dating blangkong tingin ay biglang nagbago, naging matalim, malinaw, at puno ng isang lihim na katalinuhan na nagpatigil sa paghinga ni Gabriel. Ang sulyap na yon ay tila isang mabilis na kidlat sa madilim na gabi. Isang kumpirmasyon na ang babaeng nasa harap niya ay hindi baliw, kundi isang biktima
na nagtatago sa likod ng isang maskara. Sa loob ng ilang segundo, naramdaman ni Gabriel ang matinding sakit sa kanyang dibdib nang makita ang isang maliit na pasa sa gilid ng labi ni Willa, isang bakas ng karahasan na pilit itinago ng katahimikan. Napagtanto ni Gabriel sa sandaling iyon na ang mansyong ito ay hindi na isang tahanan, kundi isang marangyang bilangguan kung saan ang bawat dingding ay may tenga at ang bawat haplos ay may lason. Habang nagpapaalam siya kay Baskoro, tila naging isang mabigat na pasanin ang kanyang bawat hakbang palayo sa pintuan. Ngunit bago pa man niya mahawakan ang siradura ng gate, ang katahimikan ng mansyon ay nabasag ng isang marahas na tunog ng pagbagsak ng katawan sa loob ng sala. Mabilis siyang lumingon at nakita ang anyo ni Willa na nakahandusay sa sahig. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa kanyang malaking tiyan, habang ang kanyang mukha ay namimilipit sa isang sakit na tila hindi na kayang tiisin ng kanyang katawan. Ang daing ni Willa ay tila isang punyal na bumaon sa puso ni Gabriel. Iniwan siyang nakatayo sa pagitan ng tungkulin at ng isang pag-ibig na handang sumuway sa lahat ng batas para lamang sa isang kaligtasan. Ang bawat sandali ay tila huminto nang bumagsak ang katawan ni Willa sa malamig na marmol ng sala. Ang kanyang anyo ay tila isang marupok na lila na nabali sa gitna ng bagyo. Agad na kumilos si Gabriel. Ang kanyang puso ay tila gustong kumawala sa kanyang dibdib sa tindi ng pag-aalala. Ngunit bago pa man niya mahawakan ang nanginginig na kamay ng babae, ay hinarangan na siya ng isang matigas at malapad na bisig. Si Baskoro, na may mukhang tila bakod na bakal, ay tumayo sa pagitan nila habang ang kanyang mga mata ay nagbababala ng isang panganib na hindi dapat sadyain. Salamat sa pagbisita, Gabriel, ngunit ako na ang bahala sa asawa ko. Ang boses ni Baskoro ay malamig at walang bahid ng emosyon. Tila ba ang nakahandusay na asawa ay isa lamang gamit na nasira at kailangang itabi. Huwag mo nang abalahin ang sarili mo. Alam mo namang hindi na maganda ang takbo ng isip ni Willa lately. It is just one of her episodes. Habang sa pilitang inilalabas si Gabriel ng mga gwardya, narinig niya ang marahas na pagkaladkad ni Baskoro at Helita kay Willa patungo sa itaas. Ang bawat daing ng babae ay tila isang punyal na paulit-ulit na bumabaon sa kaluluwa ni Gabriel. Iniwan siyang nakatayo sa labas ng malaking gate habang ang langit ay nagsisimulang magbuhos ng masaganang luha. Ang ulan ay bumuhos ng may matinding pait. Ang bawat butil ng tubig na tumatama sa kanyang balat ay tila paalala ng kanyang kawalang kapangyarihan sa likod ng mga rehas ng batas at tradisyon. Ngunit hindi umalis si Gabriel, na natili siyang nakatayo sa gitna ng dilim. Ang kanyang paningin ay nakatuon sa isang bintana sa ikalawang palapag, kung saan alam niyang naroon ang babaeng nais niyang iligtas. Sa loob ng madilim na silid, nararamdaman ni Willa ang pag-ikot ng kanyang mundo dahil sa mga gamot na pilit na ipinainom sa kanya ni Jelita bago siya iniwan mag-isa. Ang bawat pader ng kwarto ay tila lumalapit sa kanya, tila isang lalamunan na handa siyang lamunin ng buo. Sa huling lakas na mayroon siya, gumapang si Willa patungo sa balkonahe, umaasang ang malamig na hangin ay makakatulong upang magising ang kanyang namamanhid na diwa. Nang buksan niya ang pinto, ang marahas na hampas ng hangin at ulan ay sumalubong sa kanyang mukha. Ngunit sa ibaba, sa gitna ng malabo at madilim na kalsada, nakita niya ang isang anino na hindi natitinag ng bagyo. Doon, sa ilalim ng malamig na buhos ng ulan, dahan-dahang binuksan ni Gabriel ang kanyang itim na payong. Hindi siya sumigaw, hindi siya kumilos ng marahas, ngunit itinapat niya ang payong sa direksyon ni Willa. Isang tahimik na kilos na tila sinasabing handa siyang maging kanlungan sa gitna ng anumang unos. Ang simpleng pagkilos na yon ay nagdulot ng isang matinding kuryente ng pag-asa sa puso ni Willa. Isang munting apoy na muling nagningas sa gitna ng kanyang nagyayalong mundo. Ang bawat patak ng ulan na tumatama sa kanyang pisngi
ay humalo sa kanyang mga luha. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito luha ng kawalang pag-asa, kundi luha ng pasasalamat dahil sa kaalamang hindi siya nag-iisa sa kanyang laban. Gayunpaman, ang sandali ng kanilang tahimik na ugnayan ay biglang nabulabog ng bumukas ang ilaw sa loob ng silid. Ang anino ni Doña Carmela ay mabilis na gumuhit sa sahig ng balkonahe. Ang kanyang mukha ay puno ng matinding puot habang nakatitig sa kanyang manugang na basang-basa ng ulan. Ang nakakakilabot ng ngiti ng matanda ay tila isang sumpa na muling nagpabalik sa takot ni Willa. Isang paalala na sa loob ng mansyong ito, ang bawat hininga niya ay may katapat na parusa. Habang dahan-dahang lumalapit ang matanda, isang katanungan ang muling bumalot sa nanginginig na katawan ni Willa. Hanggang kailan kayang tiisin ng pag-ibig ni Gabriel ang galit ng mga taong handang pumatay para sa kanilang sariling kapakanan? Ang malupit na kamay ni Doña Carmela ay mabilis na hinablot ang basang-basang balikat ni Willa. Isang marahas na paghila na tila nagnanais na ihiwalay ang laman ng babae mula sa kanyang mga buto. Ang bawat hakbang pabalik sa loob ng silid ay binalot ng matatalim na salita na tila mga latigong humahagupit sa pandinig ng buntis na ina. Matapos ang pananatili sa ilalim ng ulan, ang tanging bumungad kay Willa sa kusina ay isang mangkok ng kanin na matigas na at malamig. Ang mga butil ay tila maliliit na bato sa paningin ng nagugutom na babae. Diyan ka nararapat, Willa, sa piling ng mga tira-tira dahil hindi ka na marunong rumespeto sa batas ng pamamahay na ito. Ang boses ng matanda ay puno ng panunuya habang pinapanood siyang kumain nang walang anumang ulam o kahit mainit na inumin. Tiniis ni Willa ang bawat subo ng matigas na kanin na tila bumabara sa kanyang lalamunan. Ang lamig ng pagkain ay tumatagos hanggang sa kanyang kaibuturan. Ngunit sa likod ng kanyang nanginginig na anyo, ang kanyang isipan ay nananatiling matalas at mapagmatyag. Sa isang pagkakataon na lumapit si Doña Carmela upang kumuha ng baso, dahan-dahang bumulong si Willa nang tila walang sa sarili. Ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatitig sa kawalan. Ang ganda ng kwintas ni Jelita, Mama Carmela, kumikinang na parang bituin. Kamukhang kamukha noong nawawalang kwintas na ginto na nakatago sa iyong kaban. Ang bawat salita ay binitawan niya ng may pag-iingat. Tila isang lason na dahan-dahang nananalatay sa pandinig ng matanda. Ang epekto ng kanyang mga salita ay tila isang mabilis na kidlat na gumuhit sa mukha ni Doña Carmela. Ang pagdududa ay agad na sumibol sa kanyang mga mata, isang matinding puot na humalo sa kanyang likas na kasakiman. Hindi na nag-aksaya ng panahon ng matanda. Mabilis siyang nagtungo sa silid ni Jelita habang ang nurse ay abala sa pakikipag-usap kay Bascoro sa kabilang bahagi ng mansyon. Sa loob ng silid, marahas na hinalungkat ni Doña Carmela ang mga gamit ni Jelita hanggang sa mahanap niya ang isang maliit na kahon na nakatago sa ilalim ng mga damit. Nang buksan niya ito, ang ningning ng kanyang sariling mamahaling kwintas ang sumalubong sa kanya, isang katotohanang tila isang sampal sa kanyang mukha. Ang katahimikan ng mansyon ay mabilis na bumasag nang magsimula ang matinding sigawan sa pagitan ng biyanan at ng kabit. Maririnig ang marahas na pagtatalo, ang tunog ng palad na tumatama sa pisngi, at ang mga akusasyon ng pagnanakaw at kawalang hiyaan na ipinupukol ni Doña Carmela kay Jelita. Sinubukan ni Bascoro na mamagitan, ngunit ang galit ng kanyang ina ay tila isang malaking sunog na hindi basta-basta mapapatay. Sa madilim na sulok ng koridor, nakatayo si Willa habang pinapanood ang kaguluhan. Ang kanyang puso ay nakaramdam ng isang munting kapayapaan. Ang unang patak ng katarungan sa gitna ng kanyang mahabang pagdurusa. Gayunpaman, ang munting tagumpay na yon ay mabilis na napalitan ng isang malamig na kilabot nang bumalik si Willa sa kanyang sariling silid. Sa pagbukas niya ng pinto,
Ang kanyang paningin ay sinalubong ng isang magulong eksena. Ang kanyang mga aparador ay nakabukas at ang kanyang mga kakaunting gamit ay nakakalat sa sahig. May isang taong hindi lamang basta naghanap, kundi marahas na naghalungkat sa kanyang mga personal na alaala. Tila may hinahanap na isang bagay na maglalantad sa kanyang tunay na kalagayan. Ang kaba sa kanyang dibdib ay muling bumilis. Ang bawat pintig ay tila isang babala na ang kanyang pagpapanggap ay nagsisimula nang mapansin ng isang mas matalas na mata. Sa gitna ng kaguluhan ng kanyang silid, isang tanong ang nananatiling nakabitin sa hangin. Sino ang nakatuklas sa kanyang lihim at ano ang susunod na hakbang na gagawin nito upang tuluyan siyang ilubog sa limot? Ang bawat butil ng basag na tableta na nahanap ni Baskoro sa ilalim ng kutsyon ay tila mga hudyat ng isang digmaang hindi na may iwasan. Isang ebidensya ng panlilinlang na tuluyang nagpaguho sa kanyang natitirang pasensya. Ang silid ay binalot ng isang nakakasakal na katahimikan habang ang anyo ng lalaki ay aninag sa dilim. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa puot habang tinititigan ng kanyang asawa. Alam ko ang ginagawa mo, Willa. Ang boses ni Baskoro ay naging isang malamig na bulong na tila kamatayan. Huwag mong isiping malilinlang mo ako habang buhay sa mga drama mong pangkabaliwan dahil bawat gamot na isinuka mo ay may katumbas na parusa. Marahas na hinablot ni Baskoro ang braso ni Willa at kinaladkad ito patungo sa mesa. Ang puwersa ng kanyang pagkakahawak ay tila nagnanais na durugin ang mga buto ng babae. Inilapag niya ang mga dokumento ng deed of sale para sa Pamana Estate. Ang mga titik sa papel ay tila mga itim na uod na gumagapang sa paningin ng buntis na ina. Pirmahan mo ito ngayon din, Willa. Huwag mong hintayin na mawalan ako ng kontrol dahil sa oras na tumanggi ka, sisiguraduhin kong sa sandaling lumabas ang bata sa sinapupunan mo, hinding-hindi mo na siya masisilayan pa kahit kailan. Ang bawat banta ni Baskoro ay tila isang matalim na kutsilyo na dahan-dahang hinihiwa ang puso ni Willa. Pinupuno siya ng isang takot na hindi para sa kanyang sarili, kundi para sa munting buhay na kanyang dinadala. Sa gitna ng tensyon, dahan-dahang itinaas ni Willa ang kanyang ulo at sa unang pagkakataon, ang mukha ng kabaliwan ay tuluyang naglaho. Ang kanyang mga mata ay naging matalas at malamig na parang kristal. Ang kanyang tinig ay hindi na nanginginig, kundi puno ng isang awtoridad na tila nagmula sa kanyang yumaong ama. Hindi ako pipirma, Baskoro, dahil ang yaman na ito ay hindi para sa iyong kasakiman, kundi para sa kinabukasan ng anak ko na pinagtatraydoran mo. Ang bawat salita ni Willa ay tila isang sampal sa pagkatao ni Baskoro. Isang deklarasyon ng digmaan na nagpatigil sa mundo ng lalaki. Ang pagpapanggap ay tapos na at sa likod ng marupok na anyo ng isang biktima ay lumitaw ang isang reynang handang itaya ang lahat para sa kanyang dangal. Ang galit ni Baskoro ay tila isang bulkang sumabog. Itinaas niya ang kanyang kamay na tila handang manakit. Ngunit bago pa man ito dumapo sa mukha ni Willa, ay natigilan ang lahat. Isang matinding kirot ang biglang gumuhit sa ibabang bahagi ng katawan ni Willa. Isang sakit na tila nagmumula sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa na nagpabaluktot sa kanyang anyo. Nararamdaman niya ang isang mainit at masaganang basa na dumadaloy sa kanyang mga hita. Ang tubig na nagdadala ng buhay ay nagsimulang kumalat sa sahig, humahalo sa anino ng kanyang takot. Ang kanyang panubigan ay pumutok sa gitna ng galit at karahasan, 1 buwan bago ang itinakdang oras ng kanyang panganganak. Napahawak si Willa sa gilid ng mesa habang ang kanyang mukha ay namumutla at nababalot ng butil-butil na pawis. Ang bawat paghihinga niya ay naging isang maikling daing ng paghihirap, habang ang kanyang paningin ay nagsisimulang lumabo sa tindi ng sakit na humahatak sa kanyang katinuan.
Tiningnan niya si Baskoro nang may pagsusumamo at takot, ngunit ang tanging nakita niya sa mga mata ng asawa ay ang kawalan ng awa at ang nagniningas na hangaring makuha ang kanyang pirma bago ang lahat. Ang bawat pintig ng kanyang puso ay tila isang orasan na mabilis na tumatakbo patungo sa isang hindi tiyak na bukas, habang ang katanungan ay muling bumabalot sa kanyang nagdurugong diwa. Magagawa ba niyang isilang ang kanyang anak sa gitna ng impyernong ito? O ito na ang magiging huling sandali ng kanilang pagkakayakap? Ang bawat pintig ng kirot sa puso ni Willa ay tila mga alon ng apoy na humahagupit sa kanyang buong katawan, isang pasakit na nagnanais na hatiin ang kanyang pagkatao sa dalawa. Ang tubig na patuloy na dumadaloy sa kanyang mga hita ay tila isang malungkot na paalala na ang oras ay mabilis na tumatakbo at ang munting buhay sa kanyang sinapupunan ay nagmamadali nang harapin ang isang mundong puno ng kapighatian. Sa gitna ng kanyang paghihirap, pilit niyang inabot ang laylayan ng pantalon ni Baskoro, ang kanyang mga daliri ay nanginginig at hirap na kumapit sa tela habang ang kanyang boses ay naging isang mahinang pagsusumamo. Baskoro, please, dalhin mo ako sa ospital. Ang baby natin. Hindi ko na kaya. Ang pakiusap ni Willa ay binalot ng pawis at luha. Ngunit ang tanging tugon na nakuha niya ay ang malamig na pananahimik ng kanyang asawa. Malamig na nagtama ang paningin ni na Baskoro at Helita sa ibabaw ng nanghihinang katawan ni Willa. Walang bahid ng takot o pag-aalala sa kanilang mga mata, kundi isang madilim na pagkakaunawaan na tila matagal na nilang pinaghandaan. Dito ka lang manganganak, Willa. Mas ligtas dito at malayo sa mga mapanghusgang mata ng tao, ang sabi ni Jelita habang ang kanyang mga kamay ay dahan-dahang naglalatag ng mga maruruming tuwalya sa gilid ng kama. Hawak niya ang isang matalas na gunting na kumikinang sa ilalim ng malamlam na ilaw, isang kagamitang tila hindi para sa pagliligtas ng buhay, kundi para sa isang masamang balakin. I am a nurse, remember? I will take care of you. Ang dugtong ng nurse ng may mapait na ngiti na nagdulot ng matinding kilabot sa buong kalamnan ni Willa. Hindi na nag-aksaya ng panahon si Baskoro. Tumalikod siya at nagtungo sa pintuan nang walang lingon-likod sa kanyang naghihirap na asawa. Ang tunog ng pagpihit ng susi sa seradura ay tila isang pinal na hatol na naghihiwalay kay Willa mula sa anumang pag-asa ng tulong mula sa labas. Kasunod nito ay ang biglang pagkamatay ng main switch ng kuryente sa loob ng silid, iniwan ang buong kwarto sa ilalim ng isang makapal at nakakasakal na kadiliman. Ang tanging liwanag na natira ay ang mula sa isang maliit na kandila na itinabi ni Jelita. Ang anino ng nurse ay gumuhit sa pader, tila isang dambuhala na handang lamunin ang biktima nito sa anumang sandali. Sa loob ng dilim na iyon, ang bawat paghinga ni Willa ay naging isang marahas na pakikipaglaban. Kinagat niya ang kanyang sariling braso nang napakadiin upang pigilan ang kanyang mga pagsigaw. Natatakot na maubos ang kanyang lakas bago pa man dumating ang huling sandali ng pag-ire. Nararamdaman niya ang malamig na presensya ni Helita na dahan-dahang lumalapit sa kanya. Hawak ang isang hiringgilya na may lamang pampatulog na alam niyang magiging mitya ng kanyang kamatayan. Sa bawat pagpintig ng kanyang puso, tila naririnig ni Willa ang boses ng kanyang ama na bumubulong sa kanyang diwa, nagbibigay ng huling lakas upang huwag sumuko sa gitna ng impyernong ito. Isang matinding panalangin ang namuo sa nagdurugong puso ni Willa habang ang sakit ay umabot na sa rurok na hindi na kayang tiisin ng tao. Tiningnan niya ang madilim na bintana kung saan ang ulan ay patuloy na humahampas sa salamin, tila isang marahas na katok na naghahanap ng paraan upang makapasok. Sa gitna ng kanyang kawalang pag-asa, isang katanungan ang naging huling hawakan ng kanyang katinoan. Magagawa ba ng isang ina na talunin ang kamatayan para lamang sa isang sulyap sa mukha ng kanyang anak? O ang kadilimang ito na ba ang magiging huling saksi sa kanilang dalawa?
Bago pa man maidikit ni Helita ang matulis na dulo ng karayom sa nanghihinang balat ni Willa, isang marahas na puwersa mula sa labas ang bumasag sa katahimikan ng gabi. Ang salamin ng bintana ay nagkadurog-durog. Ang bawat piraso ay kumikinang na parang mga kristal habang bumabagsak sa sahig. Kasabay ng pagpasok ng isang anyo na basang-basa ng ulan, si Satria, na may mga matang nag-aapoy sa galit at pag-aalala, ay tila isang anghel ng kamatayan na bumaba mula sa gitna ng unos. Hindi na nagkaroon ng pagkakataong makasigaw si Jelita dahil sa isang mabilis na paghampas ng bisig ni Satria. Ang nurse ay tumilapon sa sulok ng silid at nawalan ng malay habang ang hiringgilya ay tumalsik sa ilalim ng kama. Mabilis na lumapit si Satria sa gilid ng kama at binuhat si Willa ng may matinding pag-iingat. Tila ba hawak niya ang pinakamahalagang kayamanan sa mundo. Ang katawan ni Willa ay tila apoy sa init dahil sa lagnat at pagod. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa basang damit ni Satria habang ang bawat paghinga niya ay isang kapiraso ng panalangin. "Ligtas ka na, Willa. Nandito na ako." Ang bulong ni Satria na binalot ng panginginig ng boses, isang pangako ng katapatan na nagmula sa utang na loob at tunay na malasakit. Sa paglabas nila ng silid, sinalubong sila ni Bascoro at ng dalawang gwardya. Ngunit ang bawat pagtatangka nilang humarang ay tila walang saysay sa harap ng determinasyon ni Satria na iligtas ang buhay ng mag-ina. Sa labas ng gate, sa gitna ng marahas na buhos ng ulan, naghihintay ang isang sasakyan na bukas ang makina. Nakatayo sa gilid nito si Gabriel Torres. Ang kanyang mukha ay nababakas, ang matinding dusa, habang pilit na aninag ang anumang paggalaw mula sa loob ng mansyon. Nang makita niya ang anyo ni Satria, nakarga si Willa. Tila nabunutan ng isang malaking tinik ang kanyang puso. Ngunit ang ginhawang yon ay mabilis na napalitan ng takot nang makita ang dugo sa puting duster ng babae. Mabilis nilang isinakay si Willa sa likuran ng sasakyan at sa isang mabilis na pag-arangkada, iniwan nila ang impyernong binuo ni Bascoro sa likuran nila. Sa loob ng umaandar na kotse, inilapag ni Satria ang ulo ni Willa sa kandungan ni Gabriel. Sa gitna ng dilim at ng ingay ng ulan na humahampas sa bubong, hinawakan ni Gabriel ang nanginginig at malamig na mga daliri ni Willa. "Please, Willa, lumaban ka. Malapit na tayo sa ospital. I won't let anything happen to you and the baby." Ang pagsusumamo ni Gabriel, ang kanyang boses ay nanginginig sa emosyong matagal na niyang itinatago. Sa kauna-unahang pagkakataon, naramdaman ni Willa ang init ng isang tunay na pagkalinga. Ang bawat haplos ni Gabriel sa kanyang buhok ay tila isang lunas na dahan-dahang nagpapatahimik sa bagyo sa loob ng kanyang dibdib. Isang munting kuryente ng pag-asa ang gumapang sa kanyang katawan. Isang pakiramdam na sa kabila ng lahat ng sakit, may isang taong handang maging sandigan niya. Gayunpaman, ang pagod ng kanyang katawan ay tila naging isang mabigat na kumot na unti-unting bumabalot sa kanyang kamalayan. Ang mga ilaw ng kalsada na tumatama sa bintana ay naging malabo at tila mga bituing unti-unting namamatay sa paningin ni Willa. Pilit niyang idinilat ang kanyang mga mata para tumingin kay Gabriel, nais magpasalamat, nais sabihin na kailangan niyang mabuhay para sa kanyang anak. Ngunit ang kanyang mga talukap ay tila naging bakal sa bigat. Bago pa man sila tuluyang makarating sa ligtas na kuta ng ospital, naramdaman ni Willa ang pagpikit ng kanyang mga mata at ang unti-unting pagkawala ng kanyang malay. Iniwan ang isang nakakabinging katahimikan sa loob ng sasakyan na nagpabilis sa tibok ng puso ni Gabriel sa matinding takot. Bago pa man maidikit ni Jelita ang matulis na dulo ng karayom sa nangihinang balat ni Willa, isang marahas na puwersa mula sa labas ang bumasag sa katahimikan ng gabi. Ang salamin ng bintana ay nagkadurog-durog. Ang bawat piraso ay kumikinang na parang mga kristal
habang bumabagsak sa sahig, kasabay ng pagpasok ng isang anyo na basang-basa ng ulan. Si Satria, na may mga matang nag-aapoy sa galit at pag-aalala, ay tila isang anghel ng kamatayan na bumaba mula sa gitna ng unos. Hindi na nagkaroon ng pagkakataong makasigaw si Jelita dahil sa isang mabilis na paghampas ng bisig ni Satria, ang nurse ay tumilapon sa sulok ng silid at nawalan ng malay habang ang hiringgilya ay tumalsik sa ilalim ng kama. Mabilis na lumapit si Satria sa gilid ng kama at binuhat si Willa ng may matinding pag-iingat. Tila ba hawak niya ang pinakamahalagang kayamanan sa mundo. Ang katawan ni Willa ay tila apoy sa init dahil sa lagnat at pagod. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa basang damit ni Satria habang ang bawat paghinga niya ay isang kapiraso ng panalangin. "Ligtas ka na, Willa. Nandito na ako." Ang bulong ni Satria na binalot ng panginginig ng boses, isang pangako ng katapatan na nagmula sa utang na loob at tunay na malasakit. Sa paglabas nila ng silid, sinalubong sila ni Bascoro at ng dalawang gwardya. Ngunit ang bawat pagtatangka nilang humarang ay tila walang saysay sa harap ng determinasyon ni Satria na iligtas ang buhay ng mag-ina. Sa labas ng gate, sa gitna ng marahas na buhos ng ulan, naghihintay ang isang sasakyan na bukas ang makina. Nakatayo sa gilid nito si Gabriel Torres. Ang kanyang mukha ay nababakas ang matinding dusa habang pilit na aninag ang anumang paggalaw mula sa loob ng mansyon. Nang makita niya ang anyo ni Satria, nakarga si Willa. Tila nabunutan ng isang malaking tinik ang kanyang puso. Ngunit ang ginhawang iyon ay mabilis na napalitan ng takot nang makita ang dugo sa puting duster ng babae. Mabilis nilang isinakay si Willa sa likuran ng sasakyan at sa isang mabilis na pag-arangkada, iniwan nila ang impyernong binuo ni Bascoro sa likuran nila. Sa loob ng umaandar na kotse, inilapag ni Satria ang ulo ni Willa sa kandungan ni Gabriel. Sa gitna ng dilim at ng ingay ng ulan na humahampas sa bubong, hinawakan ni Gabriel ang nanginginig at malamig na mga daliri ni Willa. "Please, Willa, lumaban ka. Malapit na tayo sa ospital. I won't let anything happen to you and the baby." Ang pagsusumamo ni Gabriel, ang kanyang boses ay nanginginig sa emosyong matagal na niyang itinatago. Sa kauna-unahang pagkakataon, naramdaman ni Willa ang init ng isang tunay na pagkalinga. Ang bawat haplos ni Gabriel sa kanyang buhok ay tila isang lunas na dahan-dahang nagpapatahimik sa bagyo sa loob ng kanyang dibdib. Isang munting kuryente ng pag-asa ang gumapang sa kanyang katawan, isang pakiramdam na sa kabila ng lahat ng sakit, may isang taong handang maging sandigan niya. Gayunpaman, ang pagod ng kanyang katawan ay tila naging isang mabigat na kumot na unti-unting bumabalot sa kanyang kamalayan. Ang mga ilaw ng kalsada na tumatama sa bintana ay naging malabo at tila mga bituing unti-unting namamatay sa paningin ni Willa. Pilit niyang idinilat ang kanyang mga mata para tumingin kay Gabriel, nais magpasalamat, nais sabihin na kailangan niyang mabuhay para sa kanyang anak, ngunit ang kanyang mga talukap ay tila naging bakal sa bigat. Bago pa man sila tuluyang makarating sa ligtas na kuta ng ospital, naramdaman ni Willa ang pagpikit ng kanyang mga mata at ang unti-unting pagkawala ng kanyang malay. Iniwan ang isang nakakabinging katahimikan sa loob ng sasakyan na nagpabilis sa tibok ng puso ni Gabriel sa matinding takot. Ang bawat sulok ng mansyon ng mga Alvarado ay nababalot ng isang huwad na ningning. Ang bawat malalaking chandelier ay tila nagsasabog ng mga gintong liwanag na pilit na itinatago ang dumi sa likod ng mga pader nito. Ang halimuyak ng mga sariwang bulaklak ay humahalo sa amoy ng mamahaling alak, isang pagdiriwang na inihanda para sa isang tagumpay na binuo sa itaas ng mga nadurog na pangarap ni Willa. Sa gitna ng bulwagan, si Doña Carmela ay tila isang reyna na nakaupo sa kanyang trono. Ang kanyang leeg ay pinalamutian ng isang antigong kwintas na ginto na may mga rubi
Ang huling pamana ng ina ni Willa na ninakaw mula sa kaban ng babaeng itinuturing nilang baliw. Ang bawat kislap ng mga hiyas sa ilalim ng ilaw ay tila isang matalim na pang-uuyam sa bawat luhang ibinuhos ni Willa sa madidilim na gabi ng kanyang pag-iisa. Sa entablado, si Bascoro ay suot ang kanyang pinakamagandang barong. Ang kanyang mukha ay nababalot ng isang perpektong maskara ng kapighatian na tila ba isa siyang tunay na byudo na naglulutang sa sakit. Sa harap ng mga bisita at ng mga maimpluwensyang tao sa bayan, ang bawat salita niya ay tila isang mahusay na tula ng panlilinlang. It was a tragic loss for our family. Willa's mental health was a heavy burden na pilit naming pinasan, pero kailangan nating magpatuloy para sa kinabukasan ng Pamana. Pamana Estate, ang pahayag ni Bascoro habang ang kanyang boses ay bahagyang nanginginig sa kunwaring emosyon. Sa tabi niya, si Jelita ay nakasuot ng isang eleganteng puting bestida. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa kagalakan habang ninanamnam ang atensyon ng lahat. Tila ba siya na ang bagong senyora na maghahari sa tahanang ninakaw niya mula sa kanyang pasyente. Samantala, sa isang maliit at tahimik na silid sa malayo, ang atmosfera ay hindi nababalot ng huwad na ningning kundi ng isang nag-aapoy na determinasyon. Nakatayo si Willa sa harap ng salamin. Ang kanyang anyo ay hindi na ang marupok at nanghihinang biktima na dati nilang kilala. Suot niya ang isang mahabang pulang damit na tila sumisimbolo sa dugong ibinuhos ng kanyang puso at sa apoy ng kanyang muling pagkabuhay. Ang bawat haplos niya sa tela ay tila isang panata na ang bawat sakit ay may katapat na paniningil. Ang kanyang mga mata na dati ay puno ng pagsusumamo, ngayon ay naging kasing lalim at kasing lamig ng dagat bago ang isang dambuhalang unos. Lalapit si Gabriel sa likuran niya. Ang kanyang anyo ay aninag sa salamin habang dahan-dahang inaayos ang isang takas na buhok sa balikat ni Willa. Ang init ng kanyang mga daliri na bahagyang dumidikit sa balat ng babae ay nagdudulot ng isang munting kilabot sa kalamnan ni Willa, isang pakiramdam ng kaligtasan at pagkilala na matagal na niyang kinalimutan. Ang ganda mo, Willa, at higit sa kagandahan, ang tapang mo ang siyang tunay na nagniningning na ngayon. Ang bulong ni Gabriel na puno ng katapatan. Handa ka na bang ipakita sa kanila kung sino ang tunay na may-ari ng Pamana? Ang bawat salita ni Gabriel ay tila isang lunas na dahan-dahang nagpapatatag sa mga nanginginig na tuhod ni Willa. Isang lakas na nagmumula sa isang pag-ibig na walang hinihinging kapalit kundi ang kanyang katarungan. Sa muling pagbabalik ng eksena sa mansyon, ang bawat paggalaw ng kamay ng malaking orasan sa dingding ay tila isang mabagal na hakbang patungo sa rurok ng kasinungalingan. Tumayo si Bascoro sa gitna ng entablado. Hawak ang isang mamahaling panulat na ginto, habang ang mga legal na dokumento para sa pagsasalin ng lahat ng titulo ng Pamana ay nakalatag sa kanyang harap. Ang buong bulwagan ay natahimik. Ang bawat hininga ay tila nakabitin sa hangin habang pinagmamasdan ang lalaking handa ng selyuhan ang kanyang nakaw na tagumpay. Itinaas ni Bascoro ang kanyang kamay. Ang dulo ng panulat ay dahan-dahang bumababa patungo sa puting papel, tila isang patalim na handang tumapos sa huling alaala ng pamilya Alvarado. Gayunpaman, sa sandaling ang tinta ay handa ng dumikit sa papel, ang malaking pinto ng bulwagan ay dahan-dahang bumukas na nagpapasok ng isang malamig na hangin na tila nanggaling sa kabilang buhay. Ang bawat mata sa loob ng silid ay lumingon sa direksyon ng liwanag na nagmumula sa labas, at doon, sa gitna ng pinto, ay aninag ang isang anyo na tila isang bangungot na muling nabuhay para sa mga nagkasala. Ang bap ni Bascoro ay nanginginig habang ang panulat ay nananatiling nakabitin sa hangin, at isang katanungan ang biglang sumabog sa loob ng kanyang naguguluhang diwa. Sa gitna ng lahat ng kanyang plano, paano muling nakabalik ang babaeng pinatay na niya sa loob ng kanyang sariling mga kasinungalingan?
Ang malaking pinto ng bulwagan ay dahan-dahang bumukas nang may mabigat na puwersa. Nagpapasok ng isang liwanag mula sa labas na tila nagmula sa kabilang buhay. Sa gitna ng liwanag na yon, aninag ang isang anyo na nakasuot ng mahabang pulang damit. Ang bawat hibla ng tela ay tila sumisimbolo sa muling pagkabuhay ng isang kaluluwang matagal na ibinaon sa limot. Ang bawat mata sa loob ng silid ay lumingon sa direksyon ng pinto. At ang nakakabinging katahimikan ay tila naging isang mabigat na kumot na bumalot sa buong mansyon. Dahan-dahang humakbang si Willa, ang kanyang bawat galaw ay puno ng isang marangal na awtoridad na tila hindi kailanman nakatikim ng pagkatalo. Hawak niya ang braso ni Gabriel na nakatayo nang may katapatan sa kanyang tabi, habang sa likuran nila ay si Satria na buong ingat na itinatulak ang isang stroller kung saan mahimbing na natutulog ang munting himala ng buhay. Ang panulat na hawak ni Bascoro ay dahan-dahang nadulas sa kanyang nanginginig na mga daliri. Habang ang kanyang mukha ay nawalan ng kulay, tila ba nakakita siya ng isang kaluluwang nagmula sa hukay. Ang kristal na basong hawak ni Doña Carmela ay bumagsak sa matigas na marmol, nagkakabira-biro at nagsabog ng matatalim na piraso kasabay ng pagdanak ng mapulang alak sa sahig. Isang larawan ng mabilis na pagkawasak ng kanilang huwad na kagalakan. "Multo! Baliw ka! Hindi ba at patay ka na?" Ang sigaw ni Helita ay binalot ng matinding takot. Ang kanyang boses ay tila isang matinis na tunog na pilit na bumasag sa katahimikan. Ngunit hindi sumagot si Willa nang may galit. Sa halip, isang malamig at kalmadong tingin ang ibinigay niya sa nurse. Ang bawat sulyap ay tila isang paghatol sa lahat ng kasalanang ginawa nito. Naglakad si Willa patungo sa entablado nang may matikas na tindig, habang ang bawat panauhin ay tila hindi makapaniwala sa kanilang nasasaksihan. Sa isang senyas ni Gabriel, ang malaking projector screen sa likuran ni Bascoro ay biglang nagningning. Ngunit hindi mga larawan ng tagumpay ang lumitaw doon, kundi ang mga lihim na dinala ng kadiliman. Ang boses ni Bascoro at Jelita ay umalingaw-ngaw sa buong bulwagan, malinaw at tapat sa kanilang masamang balakin. Naririnig ng lahat ang plano nilang paglason kay Willa, ang kanilang mga tawanan habang pinag-uusapan ang pagtapon sa kanya sa mental hospital at ang bawat detalye ng pagnanakaw sa Pamana Estate. Ang bawat salita ay tila mga latigong humahagupit sa pandinig ng mga panauhin, habang ang mga dokumentong ipinapamahagi ni Satria ay naging sapat na ebidensya ng kanilang korupsyon. Ang mga bangko na pinaglipatan ng nakaw na yaman at ang mga pekeng medikal na record na ginawa ni Jelita ay isa-isang naging malinaw sa paningin ng mga pulis na kasalukuyang nakatayo sa bawat sulok ng silid. Ang matinding hiya ay tila isang dambuhalang alon na lumamon kay Doña Carmela. Ang kanyang mukha ay pilit na itinatago sa likod ng malalapad na kurtina habang naririnig ang mga bulungan at panghuhusga ng kanyang mga dating kumpadre. Ang ningning ng kanyang mga alahas ay tila naging isang mabigat na pasanin, habang ang bawat hiyas ay naging saksi sa kanyang pagbagsak. Si Bascoro, na tila isang hayop na nakulong sa sariling bitag, ay nagsimulang mawalan ng katinoan. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik habang tinititigan si Willa, ang kanyang dating asawa, na ngayon ay siyang naging mitya ng kanyang pagkawasak. Sa gitna ng desperasyon at ng galit na hindi na kayang supilin, mabilis na kinuha ni Bascoro ang isang matulis na kutsilyo sa ibabaw ng mesa ng pagkain. Ang kanyang anyo ay tila naging isang halimaw habang marahas na sumusugod patungo sa kinaroroonan ni Willa. Ang kanyang mga pagsigaw ay puno ng puot at kawalang pag-asa. Gabriel, Satria, ang bata. Ang bawat hininga ni Willa ay tila tumigil habang pinagmamasdan ang lalaking minsang naging mundo niya na ngayon ay handang pumatay sa kanya sa harap ng lahat ng tao.
Ang bawat segundo ay naging isang napakahabang sandali ng kaba, habang ang katanungan ay muling bumasag sa naghihirap na diwa ng lahat. Sapat ba ang bilis ng katarungan upang protektahan ang isang inang nagbalik lamang para bawiin ang kanyang dangal? Bago pa man makaabot ang makinang napatalim ni Bascoro sa kinaroroonan ni Willa, isang mabilis at matipunong pagharang ang ginawa ni Satria. Ang hangin ay tila nahati sa bilis ng kanyang pagkilos, at sa isang matinding pagpihit ng braso, ang kutsilyo ay dahan-dahang bumitaw mula sa kamay ni Bascoro at tumalsik sa malayo. Lumilikha ng isang matinis na tunog sa pagtama sa marmol na sahig bago ito tuluyang tumigil sa ilalim ng isang mesa. Ang bawat panauhin ay napasinghap sa takot. Ang kanilang mga muka ay nababalot ng pagkabigla habang pinapanood ang dating CEO na ngayon ay nakadapa sa sahig. Mahigpit na pinipigilan ng mga kamay ni Satria na tila mga bakal na rehas na walang balak bumitaw. Mabilis na lumapit ang mga alagad ng batas. Ang kanilang mga seryosong mukha ay nagbibigay ng huling tuldok sa kaguluhang binuo ng kasakiman. Ang malamig na bakal ng posas ay dahan-dahang ikinandado sa mga pulso ni Bascoro, isang tunog ng pagselyo sa kanyang kalayaan na tila isang huling hatol na umaalingaw-ngaw sa buong bulwagan. Sa kabilang bahagi ng silid, si Jelita ay nanginginig na napaluhod. Ang kanyang puting bestida ay tila naging isang simbolo ng kanyang huwad na kabanalan na ngayon ay marumi na sa gitna ng kanyang sariling mga luha. Please, Willa, patawarin mo ako. Napilitan lang ako dahil sa utos ni Bascoro. Ang pagsusumamo ni Jelita ay binalot ng panginginig. Ang kanyang mga kamay ay pilit na umaabot sa laylayan ng pulang damit ni Willa. Tiningnan ni Willa ang nurse nang may isang malamig na distansya. Ang kanyang mga mata ay hindi na nagpapakita ng galit, kundi ng isang malalim na pandidiri. You were a nurse, Jelita. Ang tungkulin mo ay magligtas, pero pinili mong maging kamatayan sa akin. Ang bawat gamot na itinurok mo, ang bawat laso na ipinilit niyo sa akin, ngayon ay lasapin mo ang pait ng buhay sa loob ng rehas. Ang bawat salita ni Willa ay tila mga hatol na walang pag-aalinlangan. Hindi nagtagal ay maging si Doña Carmela ay kinaladkad din ng mga pulis. Ang kanyang muka ay namumula sa matinding hiya, habang ang kanyang mga dating kaibigan ay tumatalikod at nagbubulungan sa kanyang harapan. Ang bawat hiyas sa kanyang leeg ay tila naging mga mabibigat na bato na humahila sa kanya pababa sa hukay ng kahihiyan. Habang inilalabas ng mga pulis si Bascoro, huminto ang lalaki sa harap ni Willa. Ang kanyang mukha ay tila naging isang banyagang maskara, puno ng puot at kawalang pag-asa. Sa gitna ng kanyang pagkatalo, sinubukan pa rin niyang magsalita nang may pagbabanta. Hindi pa tayo tapos, Willa. Babalik ako at kukunin ko ang lahat ng sa akin. Ang sigaw ni Bascoro ay tila isang desperadong tinig ng isang natatalong halimaw. Ngunit ngumiti lamang si Willa nang may kapayapaan, isang matapang at malayang nanangiti na hindi na kayang abutin ng anumang banta. Hindi mo na ako matatakot, Bascoro, dahil sa sandaling ito, hindi na ako ang marupok na babaeng nakulong sa iyong mga kasinungalingan. Ako ay isang inang nagising na, at ang aking anak ay hinding-hindi na muling makakaramdam ng anino mo sa aming buhay. Tumalikod si Willa at dahan-dahang naglakad patungo sa kinaroroonan ng stroller kung saan mahimbing na natutulog ang kanyang anak. Ang bawat hakbang niya ay tila isang pag-alis sa madilim na nakaraan patungo sa isang liwanag na siya mismo ang bumuo. Inabot niya ang titulo ng pamana mula sa mesa. Ang papel ay tila naging mainit sa kanyang mga kamay, isang simbolo ng kanyang muling pagbawi sa dangal ng kanyang pamilya. Habang ang mga sirena ng pulis sa labas ay dahan-dahang lumalayo, ang katahimikan sa loob ng mansyon ay naging isang dalisay na kapayapaan, isang hudyat na ang katarungan
ay tuluyan ng nanahan sa tahanang ito. Ang bawat panauhin ay nagsimulang umalis ng tahimik. Iniwan si Willa sa gitna ng bulwagan. Nakatayo ng may dangal habang ang katanungan tungkol sa kanyang bagong simula ay dahan-dahang napapalitan ng isang pangako ng pag-asa. Isang taon ang mabilis na lumipas at ang bawat sulok ng Pamana Estate ay hindi na nababalot ng amoy ng lason at panlilinlang, kundi ng halimuyak ng mga sariwang bulaklak at ng malinis na hanging nagmumula sa mga luntiang bukid. Ang mga makinarya sa loob ng paggawaan ng tela ay dahan-dahang gumagalaw sa isang ritmong tila isang masayang awit ng pasasalamat. Isang hudyat na ang negosyong itinayo ng ama ni Willa ay muling nagniningning sa ilalim ng kanyang matalinong pamumuno. Wala na ang takot sa bawat pintig ng puso ng mga manggagawa dahil ang bawat haplos ng tela sa kanilang mga kamay ay puno na ng dangal at pag-asa. Sa gitna ng malawak na hardin, pinagmamasdan ni Willa ang kanyang anak na lalaki na masayang humahabol sa mga paru-paro. Ang bawat tawa ng bata ay tila isang banal na musika na nagpapahilom sa huling bakas ng sugat sa kanyang kaluluwa. Ang munting buhay na ito ang naging tanging dahilan kung bakit hindi siya sumuko sa gitna ng kadiliman. Ang munting bituin na gumabay sa kanya patungo sa liwanag. Hindi na siya ang marupok na babaeng nakadepende sa pag-ibig ng isang traidor. Siya na ngayon ay isang inang buo, matatag, at may sapat na ningning upang tanglawan ang sariling kinabukasan. Isang hapon, bago lumubog ang araw, dinalaw ni Willa si Doña Carmela sa loob ng malamig na rehas ng bilangguan. Ang matanda ay tila isang lanta at tuyot na dahon. Malayo sa dating marangyang anyo nito, ang bawat hiyas na dati ay nagpapaganda sa kanya ay napalitan ng isang kulay, abong uniforme ng kahihiyan. Hindi nagpunta si Willa para manumbat o magyabang, kundi para ibigay ang huling lunas na kailangan ng kanyang sariling puso, ang pagpapatawad. Pinapatawad na kita, Mama Carmela, hindi dahil nararapat ka rito, kundi dahil ayaw kong lumaki ang anak ko na may dalang bigat ng galit mula sa nakaraan. Ang bawat salita ni Willa ay tila isang banayad na hangin na nagpalaya sa kanyang sarili mula sa huling tanikala ng pamilya Alvarado. Iniwan niya ang matanda na luhaan at puno ng pagsisisi habang siya ay naglakad palayo ng may magaan na dibdib, dala ang katarungang hindi kailangan ng karahasan. Sa kanyang pagbabalik sa mansyon, sinalubong siya ng isang anyo na palaging naging sandigan niya sa bawat unos. Nakatayo si Gabriel sa balkonahe, hawak ang 2 tasa ng mainit na kape na ang usok ay dahan-dahang sumasayaw sa hangin. Ang titig ni Gabriel ay nananatiling puno ng katapatan at paggalang. Isang pag-ibig na hindi kailanman naging mapangangkin, kundi naging proteksyon sa gitna ng panganib. Handang-handa na ba ang reyna ng Pamana na magpahinga muna at sumandal sa balikat ng isang kaibigan? Ang biro ni Gabriel ay binalot ng isang malambing na tono na nagpabilis sa tibok ng puso ni Willa sa isang paraang hindi na nakakatakot. Dahan-dahang lumapit si Willa at tumabi kay Gabriel. Ninanamnam ang katahimikan ng paligid habang ang langit ay nagdidilig ng mga kulay rosas at lila na liwanag. Inihilig ni Willa ang kanyang ulo sa balikat ni Gabriel. Nararamdaman ang init ng katawan ng lalaki na tila isang ligtas na kuta. Hinawakan ni Gabriel ang nanginginig na kamay ni Willa. Pinagsalikop ang kanilang mga daliri ng may matinding pag-iingat, isang tahimik na pangako na hinding-hindi na muling magiging mag-isa ang babaeng ito. Sa sandaling iyon, ang maliit na bata ay tumakbo patungo sa kanila at humawak sa tuhod ni Gabriel. Tinatawag ito sa isang salitang nagpaluha sa tuwa sa mga mata ni Willa. Ang bawat bituin na nagsisimulang magpakita sa kalangitan ay naging saksi sa isang bagong simula. Isang pag-ibig na binuo mula sa abo ng pagtatraidor at pinatibay ng tunay na pagkalinga. Ang kwento ni Willa ay hindi lamang tungkol sa sakit, kundi tungkol sa dakilang kapangyarihan ng isang ina
na piliing bumangon mula sa sariling pagkawasak. Ang lakas ng isang babae ay hindi nasusukat sa dami ng luhang kanyang ibinuhos, kundi sa tapang na gamitin ang bawat luha upang patubuin ang mga binhi ng katarungan at pag-ibig. Habang ang gabi ay dahan-dahang bumabalot sa buong mansyon, ang bawat hininga ni Willa ay puno na ng dalisay na kapayapaan. Sa wakas ay malaya na siya mula sa hawlan ng ginto.